I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. Sa nakaraang kabanata, napanood natin ang naging pag-uusap ng Rat Empress at ni Little Ching na nagpaplano ng mga susunod nilang hakbang. Dinala ng Rat Empress si Hao Lian sa Illusory Water Mirror Realm at nais nila siyang makapasok sa Nine Heavens Sovereign Realm. Samantala, sa Lightsong Forest ay nagkaroon ng ambush attack ang Storm Mercenary Group sa pangunguna ni Chen Xuanjiu, ang kapitan, at sina Ouyang Chi at Zheng Yongfeng na mga vice captain laban kay Hao Lian. Niligtas ni Hao Lian ang hawak nitong Demon Snake at Spirit Rat mula sa pag-atake kaya't nasira ang Soul Guard battle armor niya. Inakala ng mga kalaban na tumakas at nagtago si Hao Lian sa isang kuweba kaya't pinasok nila ito. Ngunit sa bungad ng kuweba ay nag-aabang pala ito upang umatake. Mula sa likuran ni Captain Ouyang, lumitaw si Hao Lian at tumagos ang kanyang kamao sa dibdib ni Captain Ouyang. Napatigil sa kanyang paghinga si Ouyang at napapikit sa matinding sakit. Ngunit bago tuluyang maglaho ang kanyang diwa, bumukas ang bibig ni Hao Lian, malamig at walang awa ang kanyang mga salita. Huwag kang matakot, Captain Ouyang. Kapag natulog ka na, hindi ka na matatakot, bulong nito, kasabay ng kanyang malamlam na ngiti. Namilipit si Ouyang sa sakit habang dumadaloy ang dugo sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya basta bumitiw. Isang sigaw ang kanyang pinakawalan, puno ng takot at babala, nandito si Hao Lian. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong kuweba at narinig ito agad ng kanyang mga kasamahan. Gusto niyang tiyaking malaman ng mga ito ang panganib na paparating. Ngunit ang sigaw niya'y saglit lamang, sapagkat ang suntok ni Hao Lian ay sapat na upang itulak siya pabalik. Tumilapon si Captain Ouyang, tila isang laruan na itinapon. Tumama ang katawan niya sa lupa ng walang buhay. Sa gitna ng labanan, naiwan si Hao Lian sa bungad ng kuweba. Nakadama siya ng bigat sa kanyang puso, hindi mula sa laban, kundi mula sa kanyang mga naiwang responsibilidad. Nagsalita siya sa kanyang sarili, habang ang Demon Snake at ang daga ay tahimik na nakaupo sa kanyang braso. Niligtas ko kayo, ngunit dahil dito, naiwan ko ang Heart of Devotion armor na iniwan ng aking master, bulong niya. Bumagsak ito sa kanyang pag-atake. At ramdam niya ang pagkasira hindi lamang ng kanyang sandata kundi pati ng kanyang mga prinsipyo. Parang mababaliw na ako, patuloy niya. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi ko na sana pinilit pang intindihin ang mga batas ng langit at lupa. Mas mabuti pang pinatay ko na si Emperor Wu. Sa huling sandali, pinalaya niya ang Demon Snake at ang daga mula sa kanyang bisig. Tila nagpaalam siya sa kanyang mga kasama, handang harapin ang nalalapit na sagupaan. Maya-maya pa ay bumalik ang mga kalaban mula sa loob ng kuweba. Galit na galit sila nang malamang pinatay nito si Ouyang. Handa silang gumanti dahil sa pagkamatay ng kanilang kasamahan. Ngunit hindi natakot si Hao Lian. Tumawag siya ng mga spirit rats upang harangin ang kanyang mga kalaban. Lumitaw ang mga ito mula sa ilalim ng lupa. Walang takot na sumugod sa mga kalaban. Nabigla ang mga ito. Hindi nila inaasahang kaya na ni Hao Lian na magsama ng ganitong uri ng nilalang. Habang abala ang mga kalaban, mabilis na naglaho si Hao Lian, na tila hangin na hindi maramdaman. Napuno ng takot at gulat ang kanilang mga mukha nang hindi nila matagpuan ang kanyang presensya. Sa kabilang banda, habang tumatalon ang mga kalaban mula sa kuweba, sinusubaybayan nila ang enerhiya na naiwan ni Hao Lian. Nakita nila ang isang lokasyon na puno ng kakaibang enerhiya, at ito'y lumalakas habang sila'y papalapit. Kumbinsido silang naroon si Hao Lian. Samantala, may isang lalaking dumating sa lugar. Nagtataka kung bakit maraming spirit rats ang nagkalat. Iniisip niya kung may nangyari ba sa Rat King, o kung hinahabol ng mga kalaban si Hao Lian. Nagdadalawang isip siya kung tutulong ba o hindi, ngunit minabuti niyang huwag makialam. Hindi ko ito laban, bulong niya sa sarili, imbes na makisali, napagdesisyonan niyang dumiretso sa Chamber of Commerce, at napangiti pa ng maisip ang plano niyang pumunta sa Cheney Pavilion upang makahanap ng babaeng aaliw sa kanya. Habang nagaganap ito, may isa pang karakter, isang nilalang na nagngangalang Yu, mahaba ang kanyang itim na buhok. Pinayuhan siya ng kanyang mga kasamahan na uminom ng ilang bote ng dugo upang magkaroon siya ng lakas at bumalik ang kanyang mga braso at katawan. Sinunod niya ito, kahit na nagdududa siya kung hanggang kailan tatagal ang kanyang pagbabalik lakas.
unti-unting nabubuo muli ang kanyang katawan, nanambalik ang kalamnan sa ibabaw ng kanyang mga buto at unti-unti siyang nagkakaroon ng porma. Nang makabalik ang kanyang porma, tinanong niya ang kanyang kasamang babae na may puting buhok kung hanggang kailan niya kayang patagilan ang war drum na pinapagana ng mga sound waves. Sinabi ng babae na hindi ito mahalaga, walang epekto ang mga sound waves na ito laban sa mga spirit rats. Ngunit hindi ito nangangailangan ng malaking enerhiya. Dagdag pa niya, mas mabuti na lamang na tayo'y mag-focus sa evergreen tree. Ngunit, sa sitwasyon natin ngayon, malabong makuha natin ito, sa hindi kalayuan. May isang lalaking may kulay apoy na buhok ang lumapit at bumati. Aniya, mukhang hindi sila kabilang sa Star Moon Fantasy Realm. Dahil wala silang tiyak na tutuluyan. Iminungkahi niya na sumali sila sa kanyang sekta, ang CG Sect. Bilang leader ng sekta, hindi masasayang ang inyong mga talento kung sasama kayo sa amin. Maaari nating gawing mas malakas ang alyansa ng mga merchant at talunin ang 7 superpowers. Ipinangako rin niya na kung tutulungan siya ng grupo ay mapapasa kanila ang Chanwu Realm. Mataas din ang posibilidad na maging banal na lupa o Sea of Transformation. Napaisip ang grupo, napakalaki ng ambisyon ng CG Sect, ngunit ano nga ba ang kapalit nito? Sumagot naman ito, ano naman daw kung mataas ang aming ambisyon? Walang puwersa sa Merchant Alliance na hindi nagnanais na maging pinakamataas. Nagpasya silang mag-isip pa at planuhin ang susunod na hakbang. Ngunit ang kanilang kasama, na may kulay rosas na buhok, ay tila bumaliktad sa kanila at lumangkis sa lalaking dumating. Hindi ko kailangan ng Chanwu Realm. Ikaw lang ang kailangan ko, sabi nito habang yumayakap ng mahigpit. Nagulat at napabalikwas ang lalaki sa biglang lamang nito, gayon din ang mga kasamahan nito. Sa ngayon, sabi ng isa pa nilang kasama, mas mabuting humanap muna tayo ng mapagpapahingahan at hintayang bumuti ang kalagayan ng lahat bago magdesisyon sa lahat ng susunod nating gagawin. Habang iniisip ng lalaki ang susunod na hakbang, hawak niya ang isang bote na naglalaman ng essence ng dugo. Napatingin ang CG Sect leader dito at laging gulat dahil ang pag-extract ng essence ng blood ay nakukuha lang sa pamamagitan ng pag-activate ng dugo. Ibig sabihin, direktang in-extract ang laman ng boteng ito mula sa dugo ng isang makapangyarihang martial emperor. Hindi ito magagawa ng ganoon kadali. Sinabi ni Yu na nakuha niya ang dugo na ito mula sa isang makapangyarihang 9th Heaven Realm martial emperor ang kanyang master. Ininom niya ang kalahati nito kaya't naibalik ang kanyang mga braso at katawan. Bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala dahil hindi pa rin sapat ang kanyang lakas. Nang inilabas niya ito, pinayuhan siya ng kasama nilang babae na ipagpaliban muna ang pag-inom. Hindi handa ang katawan mo para tanggapin ang lakas na ito, maaari kang mapahamak kung pipilitin mo, antayin natin ang tamang pagkakataon, aniya. Samantala, may biglang nagsalita sa kanilang likuran, malaki ang pangangatawan nito, mapula-pula ang balat, asul ang buhok at nakasuot ng banggang korona sa kanyang ulo, ito ay si Lord Shang na kababalik lang ng Malay. Nagulat ang mga kasamahan nito ngunit masaya silang makita na gising na ito at maayos na ang kanyang kalagayan. Itinuro nito ang kasamahang may kulay rosas na buhok at sinabing nananalaytay sa kanyang dugo ang demon rays kaya't maaaring inumin ang dugo nito. Ngunit hindi sigurado kung may magiging epekto nito sa kanyang katawan, kabadong-kabado itong tumanggi at sinabing hindi siya handa para dito. Sabay nagdahilan nito na hindi ba sila natatakot kung sakaling sila ay malason kapag ininom ang dugo nito. Naisin man niyang tumakas ay hindi na siya nakalawa dahil hindi niya namalayan na may isang malaking tao sa kanyang likuran na handa nang umatake. Galit ito at matalim ang tingin dahil kumampi siya sa kalaban, hinampas nito ang kanyang leeg kaya't bumagsak ang kanyang katawan. Sinundan pa ito ng pag-atake ni Yu gamit ang isang kulay dilaw na bola. Lumabas mula rito ang isang baka na kamay na may matutulis na dulo na bumaon sa kanyang leeg. Wala itong nagawa sa lakas ng magkasunod nilang pag-atake. Nang hindi na ito makagalaw ay nagsalita si Lord Shang at sinabing huwag itong patayin at panatilihing buhay upang paunti-unti nilang makuha ang kanyang dugo. Pero bago tayo tuluyang magtapos, shout out muna sa mga taong ito. Dahil sa inyo ay mas lalo akong ginaganahan, abangan natin mamaya ang susunod na kabanata.